Hello mga Mars! Halina't samahan nyo kami ni Mister na mamalengke. Ito ay araw ng Biyernes mga Mars, kahapon yun. Huwebes ng gabi na kami ay dumating sa bahay ni Mister galing sa aming bakasyon. Kahit medyo nahihilo pa dahil sa biyahe, ay nilaan talaga namin ni Mister yung araw ng Biyernes para sa pamimili namin. Namili kami ng bigas, at saka mga karne, isda, gulay. Para pagkabukas namin sa araw ng Sabado ay kompleto na lahat yung aming mga kailangan. Alas 9 na kami ng umaga nang kami ay makaalis sa bahay. At ang una naming pinuntahan dito ay yung bilihan ng mga bigas. Meron pa akong stock na bigas sa bahay kaya 4 na sako lang yung aking binili. Yung tag 25 kilos lang yung bawat sako ang binibili ko mga Mars. Para hindi mahirapan si Mister kapag siya ay nagbubuhat papasok sa tindahan. Dito kami sa warehouse na ito bumibili ng bigas kasi mas mura kesa doon sa palengke sa amin. At tinanong din si Mister ng bantay sa bigas kung bakit ilang araw siyang hindi bumibili ng bigas. At nabanggit niya nga na galing kami sa bakasyon kaya ilang araw din kaming sarado. Mula nang kami ay nakauwi galing bakasyon, marami talaga ang nagtatanong sa amin kung bakit napakatagal na sarado yung aming tindahan. Kapag sinagot naman namin ni Mister na galing kaming bakasyon, ang tanong agad, saan kayo galing? Saan kayo nagbakasyon? Kapag naman kami ay sumagot ng galing po kaming Boracay, ay napapawaw talaga yung mga nagtatanong. Merong mga nagsabi na saan yung pasalubong namin na buhangin? Meron naman nagsabi na siguro nag-honeymoon kayo ano? Kapag sinabi namin na kasi po, selebrasyon yun ng aming 25 years anniversary sa kasal. Medyo maiba lang at makatikim ng medyo masarap at medyo mahal. At nakarating na nga kami rito sa may palengke dito sa may Quezon City sa Balintawak Market. Ilang taon na rin talaga na dito namimili si Mister araw-araw sa tuwing kami ay nagtitinda. At kapag papasok na kami ng palengke, ang unang destinasyon talaga ni Mister dito ay etong bilihan niya ng nyog. At alam nyo ba mga Mars na minsan lang talaga yung ganitong pagkakataon ang makasama ako sa pamimili ni Mister. Ang gusto ko sana ay ang makasama palagi sa kanyang pamimili kasi mas gusto ko yung ako yung pumipili mismo sa mga binibili. Kaya lang ayaw akong isama ni Mister kasi una, kapag dalawa pa kaming namimili, wala daw maiiwan sa tindahan. At ang gusto nga ni Mister habang siya ay namimili, ako ay nag-uumpisa ng magluto ng aming mga panindang pagkain. Nakakasama ako minsan kapag sarado yung aming tindahan at wala kaming tinda. Ikalawang dahilan ni Mister kung bakit ayaw niya akong isama sa palengke. Dahil na-over budget daw kami mga Mars. Akala mo naman ay nagsha-shopping ako ng mga damit ko, di ba? Ang binibili ko naman ay puro paninda. Ang gusto ko kasi mga Mars, mas gusto ko yung marami akong binibili para kahit ilang araw na hindi mamili si Mister ay pwede kasi maraming stock sa ref. At ang sunod naming pinuntahan, etong bilihan niya ng isda. Nasa 8 kilo rin na isda yung aking nabili dito. At nagulat nga yung kanyang suki dahil kasama si Mrs. At ang sabi pa, maganda palang kasama si Mrs. dahil marami ang napapamili. At ang sunod na pinuntahan ay etong bilihan ng manok. Bali pang 2 araw na rin yung binili kong karne dito sa kanya para kahit hindi mamili si Mister sa susunod na araw ay ayos lang, mas nakakatipid nga sa oras at trabaho, di ba? At pagkatapos namin dito, ang pupuntahan naman namin yung bilihan ng karning baboy. Medyo tanghali na talaga yung alas 9 mga Mars, kaya yung ibang suki ni Mister ay nakasarado na, kaya sa iba na lang kami bumili. At nabanggit ko nga kanina sa inyo na ang pangalawang dahilan kung bakit ayaw akong isama ni Mister dahil na-over budget. Mas gusto ni Mister araw-araw namimili para daw mas natitipid niya yung puhunan namin sa isang araw. Kapag kasama niya raw kasi ako sa pamimili, ay lumalaki yung aming puhunan. Dahil bili ako ng bili. Akala niya lang yon, isipin mo hindi ka mamimili ng isa pang araw. Sabi ko nga sa kanya, nakatipid ka na sa gas, sa oras, sa trabaho. At ang pinakamahalaga mga Mars, yung oras na namamalengke siya, ay hindi na siya aalis sa tindahan dahil ako ay tutulungan na lang niya sa trabaho sa pagluluto. Mas okay sa akin mga Mars yung ganon. Yung maramihan kong mamili para hindi na siya mamimili araw-araw sa palengke. Tapos ang pinakamahalaga pa ron ay natutulungan niya ako sa trabaho sa pagluluto, sa pagtitinda. Gumagaan talaga yung mga trabaho ko kapag si Mister ay nakaalalay at tumutulong sa akin sa may tindahan at sa lutuan. At andito na nga kami sa bilihan ng karning baboy. Bali pang 2 araw din yung binili ko. Hindi ko na pwedeng sobrahan o damihan pa yung mga bibilihin kong karne dahil wala na akong iba pang paglalagyan. 2 lang yung aking ref
at maliit pa yung mga freezer. Matagal ko na sanang gustong bumili ng malaking freezer, kaya lang wala na akong mapaglagyan sa tindahan o kaya sa bahay namin dahil napakasikip na. Bumili rin ako ng hipon at ng puset pang reserba lang. Baka kasi merong biglaang order ng palabok ay meron na akong gagamitin. At meron ngang nag-order kanina mga Mars, mabuti na lang at meron na akong pusit at hipon. Merong umorder na 2 malaking bilao na special palabok at para naman yun bukas araw ng linggo. At ang sumunod na pinuntahan namin ni Mr. etong bilihan namin ng hotdog, sausage na Hungarian at yung ham. Yung brand na gamit ko sa Hungarian ay ProMeat. Ganun din yung ham. Nagustuhan ko at nasarapan talaga ako sa Hungarian at saka sa ham na gawa ng ProMeat. Dinamihan ko na rin talaga yung mga binili ko rito para pang ilang araw na rin na paninda namin. Marami nga akong binili sa tindahan na ito. At sa palagay ko, iniisip ni Mr. na over budget na naman kami ni Mrs. Ganun talaga, wais si Mrs. Ang gusto palagi ay makatipid. Sa hotdog naman, yung brand na binibili ko rito ay yung Bossing. Yung hotdog na pula at yung chicken franks. Mas mababa ang presyo ng benta nila sa mga hotdog kaysa dito sa amin sa may palengke. Kaya naman kung saan talaga para sa akin ay pinakamababa at napunta ako doon, kung kaya kong bumili ng madami ay talagang sasamantalahin kong bumili ng madami para makatipid ako. At habang papasok kami sa loob ng palengke ay sunod-sunod namin dinadaanan talaga yung mga kailangan namin bilhin. At ang sumunod nga etong bilihan ng sibuyas, bawang, bali 3 klase ng sibuyas ang binili ko. Una ay bumili ako ng malalaking sibuyas na puti. Bumili din ako ng sibuyas na maliliit na puti. At yung kulay pula na maliliit na sibuyas. Minsan kasi mga Mars, kapag ako ay nagluluto, ay binabagayan ko ng sibuyas. Kung ano yung bagay na sibuyas sa putahing luto ko. Sa bawang naman ay bumili ako ng 2 klase. Yung isa ay merong balat, yung buo pa siya, at yung isa ay wala ng balat. Alam nyo sa paksiw mga Mars, mas masarap gamitin yung bawang na merong balat na dinudurog lang siya nakasama yung balat. Mas mabango yun kapag ginagamit mo siya sa pinaksiw. At yung bawang naman na wala ng balat, yung talop na mga Mars, ang ginagawa ko dun ay ginagamitan ko yun ng gilingan para mas mabilis akong makapaggisa sa mga lutuin ko. Pag nagiling ko siya ay lalagyan ko lang siya ng mantika at ilalagay sa isang Tupperware na may cover at ilalagay ko sa freezer. At meron ngang nagpa-picture na followers ng Tatas Food Shop. Palagi niya raw akong napapanood sa may TikTok. Dito rin pala namimili ng mga gulay si Mister. At sabi niya nga sa akin na bakit ganun Mars, ang ganda-ganda ng boses mo doon sa TikTok kapag pinapanood kita. Sabi ko naman bakit sa original ba hindi? Lahat pala ng binili namin ni Mister papasok ng palengke, lahat yun ay iniwan namin at dadaanan na lang namin kapag kami ay palabas na ng palengke. At natsyempuhan ko nga itong mga tuyo na ito na sapsap at yung isdang salinyasi, kaya bumili rin ako ng tig-kalahating kilo. Nako, ito ay gustong-gusto ng aking mga suki sa almusal, kapartner ng itlog. Sabi nga ng iba, habang piniprito ko yung mga tuyo na salinyasi sa umaga, ay naaamoy yun sa loob ng palengke at nagugutom sila. Yung pinakalikod kasi ng aking lutuan mga Mars, ay palengke na po yun doon sa amin. Kaya yung ibang nagtitinda ay lumalabas at naghahanap ng tuyo dahil naaamoy na raw nila na niluluto ko. At bumili din ako rito ng tig-2 piraso lang na broccoli at cauliflower. Ito nga palang mga gulay na pinamili ko mga Mars ay hindi ko na kailangan ilagay sa ref dahil masikip yung aking ref. Pang 2 araw lang din yung binili ko kasi nga sa sobrang init ng panahon ay napakadaling matuyo ng gulay. Sa mga kamatis naman ay mabilis mahinog. At yung broccoli ay mabilis ding mahinog, kaya hindi pwedeng i-stock. Sa part ng video ko na ito ay palabas na kami ng palengke, kaya lang naghahanap kami ni Mister ng mabibilhan ng kalamansi. Dahil sa dami ng aming dinaanan ay wala kaming nakitang kalamansi, yung iba ay madilaw na. Kasi gawa rin ng mainit ang panahon, mabilis talaga mahinog yung kalamansi. At natutuyo din. Nang makalabas na kami ng palengke at nakolekta na ni Mister yung mga pinamili na iniwan namin sa mga tindahan, ay nagpunta na kami rito sa huling part ng bilihan naman ng longganisa. Dito bumibili si Mister ng longganisa at skinless na longganisa. Marami ang nagtatanong kung ano daw yung brand ng longganisa ang ginagamit ko mga Mars. At eto nga yun, gawa po nila yung longganisa na paninda nila. At ang kilo ng longganisa nila rito ay 150 pesos. Meron silang iba't ibang sukat ng longganisa. Merong small, medium, large, at yung pinakamahabang longganisa. Yung
yung ini-slice na tinatawag nilang dila. At pagdating namin ni Mister sa bahay, kailangan kong tanggalin yung mga laman ng rep para mailagay ko yung mga bagong biling karne. At etong nakikita ninyo dito ay balat ng manok na naipon ko sa freezer. Nang hindi na siya nagyelo ay hinugasan ko ito ng mabuti. Ang gagawin ko rito mga Mars ay chicken oil. Siguro nasa mahigit 1 kilo o kulang-kulang 2 kilo ang naipon kong balat ng manok. Tingin ko nga dito ay napakarami at marami akong magagawang mantika ng manok. Inilagay ko lang yung balat ng manok sa isang kawali. Maglalagay lang ako rito ng kaunting asin at ng pamintang buo. At pagkatapos tatakpan ko lang ito hanggang sa magtubig itong balat ng manok. At pagkatapos ng ilang minutong pangkulo ay nagmamantika na dito itong balat ng manok. Napakasimple lang po ng paraan ko kung paano ko ginawa itong chicken oil. Nagsimula na siyang magmantika kaya naglagay na ako rito ng pangkulay na atswete. Medyo marami yung nilagay kong pangkulay. Nag-add pa ako ng kaunting asin at ng powdered seasoning. Naglagay din ako ng 4 na piraso na dahon ng laurel. At habang hinahalo ko siya mga Mars ay naaamoy ko mabango. Para siyang piniritong manok at tiyagain mo lang sa paghahalo para hindi masunog yung balat ng manok. At unti-unti habang hinahalo mo ay nagiging crispy naman yung pinakabalat ng manok. Inantay ko siya hanggang sa maging malutong yung pinakabalat ng manok dito. Talagang sinagad ko kung hanggang saan yung pinakamantika. At eto lang talaga yung mantika na makukuha ko dito. Ang laki pa ng lagayan na hinanda ko kasi iniisip ko nga ay marami akong mantika na makukuha dito kasi first time kong gawin ito mga Mars. Inalis ko lang itong pinakabalat ng manok dahil chicharon na talaga siya at pwede mo siyang papakin. Yun nga lang, mataas sa kolesterol ito. Papalamigin ko lang yung mantika at ilalagay ko sa isang lalagyan gamit yung salaan. Sa sobrang laki ng aking lagayan ay hindi man lang ito nag 1/4, kaya naghanap ako ng bote na pwede kong lagyan. At eto siya mga Mars. Isang long neck yung bote ko pero hindi siya napuno. At maraming salamat po sa panonood. Follow for more. God bless!